gin-grab po natin ito. At mahalaga po ito dahil para po mapangalagaan natin yung ating mga sarili. Kasi kahit na mga pets natin yan, minsan nakakagawa sila ng hindi maganda kapag yung nakikipagharutan, no? So, yan po mga kaibigan. Isa po yan sa mga ginawa, no, ng butihing Mayor Along Malapitan. Tapos meron ding medical mission, dental mission, sagip mata, mobile x-ray, may mga pang-laboratory. Kaibigan, no, yan po. So tuloy-tuloy ang paghahanda ng libreng serbisyong medikal para sa mga mas maayos na kalusugan sa mga batang kankalo. Medical mission, consultation at gamot, dental mission, sagip mata, chest x-ray, electrocardiogram, laboratory, complete blood count, fasting blood sugar, libreng gupit. So yun po mga kaibigan, lahat po yan para sa mga batang kankalo. Yan. So mga kaibigan, palakpakan po natin si Mayor Along Malapitan sa kanyang ginagawa po dito sa kanyang lugar sa Caloocan City. Yan, maraming pong salamat. Oy, kamusta? Si Ami Rusul. Ami Rusul, maraming salamat sa iyong pag-drop by. Salamat din kay Christopher Sondrita. Yan, tradisyon na natin mga Pinoy na may tambay kahit saang sulok ka sa probinsya o syudad. Yan, sabi po ni Christopher Sondrita. Yan. So, sabi ni Christopher Sondrita, try mo maglakad madam na may dalang mamahaling gamit. Ewan ko ba kung walang krimen. Naku! Alam mo, Christopher Sondrita, no? Ito sasabihin ko sa'yo, madalas na akong umuwi ng gabi, no? Minsan madaling araw, no? Yung ako na lang mag-isa. Kasi yung kapag merong mga event, no, si PBBM, di ba, nagko-cover kami, no? Ko-cover kami ng event ni PBBM. Tapos, syempre, nakakauwi. Gabi na, lalo na kapag yung Ilocos Norte, pupuntan Ilocos Norte, uuwi kami. Minsan, darating kami sa destination, no, syempre, sa Malacanang. Minsan, doon kami magdadrop by sa Malacanang, no? So, alauna ng madaling araw, tapos magbibiyahe ako pauwi dito papunta sa amin. Malayo pa ako, Cavite pa. So, wala nang mga tao, maglalakad ka, no? Siyempre, sasakay pa ako, punta pa ako, magsasakay ng bus. Minsan, pag wala ka naman sakay ng bus, mag-aangkas ka na lang, mabuti na lang, 24/7, yung mga angkas, yung mga move-it, no? So, yan, tapos pagdating sa syempre maglalakad pa. Wala namang krimen, di ba? Kahit nandito na ako sa Cavite, wala namang krimen, wala namang snatcher. O, tapos hawak-hawak ko pa cellphone ko. Wala naman, no? So, mas nakakatakot. Sa totoo lang ito sabihin ko sa inyo, mas nakakatakot sa panahon nung past administration. Nakakatakot nung talaga maglakad. Bakit? Kasi noon, sa past administration, ang daming krimen. Kabi-kabila, may bumabagsak doon, may babagsak dito, mayroon daw natsuchugi, kabi-kabila. At take note ang mga kriminal noon naka-uniforme. Kasi 'di ba, ginawa ni Duterte na mga kriminal ang mga kapulisan natin sa panahon niya. Pinagchuchugi yung mga kababayan natin na wala namang mga kinalaman sa ipinagbabawal na substances, di ba? Andiyan yung pagkakamalan ka na yung kapag gusto nilang kumota, kasi meron silang quota system na bibigyan sila ng 1 milyon, bibigyan sila ng 500,000, bibigyan sila ng bayad kapag nakakakota. So gagawin nila para makakota ay magtuturo sila ngayon kapag may nakita silang naglalakad, gabi na naglalakad. Igaganon nila pagkatapos lalagyan nila ng tanim sachet ng ipinagbabawal na substance. Tapos may dala-dala sila palagi na 38 caliber ilalagay nila sa kabilang kamay. Tapos sasabihin nila, yan ay suspect. Yan ay bangag.
Pero ang totoo, wala namang kinalaman sa illegal na substances. O, di ba? Yun yung ginagawa noon ni kalakaran. At sino ang yan? Sino ang nag-expose? Yung mga pulis din. Sila rin ang nag-expose niyan sa Quadcom na ganyan daw ang ginagawa ng mga kapulisan noon. Palagi kapag sila umaalis sa gabi, kapag sila ay may mga operation, may dala-dala sila laging 38 caliber. Kasi yun ang kanilang tinatanim. At lagi silang may daladalang sachet ng illegal na substance. Para pangtanim. Kasi kapag hindi naman bangag, wala naman silang makitang ebidensya, tataniman nila. Para sabihin, para i-justify na, ay bangag yan. O kita niyo may ebidensya o nanlaban. Yan po ang ginagawa noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nakakatakot talaga noon lumabas ng bahay. No? Sobrang nakakatakot. At isa pa ha, kahit nasa loob ka na ng bahay, ay anong ginagawa ng mga kapulisan noon? Pupuntahan, sisipain yung pintuan. Pagkatapos kumakain yung pamilya ha, kasama yung target nila na nasa listahan. Pagkatapos ichuchugi. Nakikita ng mga anak. Trauma ang nangyari. Ang mga anak, mga maliliit na bata na trauma. At take note ha, take note. Walang walang mga patawad kahit nakasama ng suspect yung kanyang anak na 3 years old. Ginanon, nadamay pati yung bata. The youngest na biktima, no? Ng AJK, yung pinaka bata na nabiktima ng AJK, si Micah, 3 taong gulang. Take note mga kaibigan na 3 taong gulang. Ang daming bata na tsugi sa panahon ni Duterte dahil sa kanyang war on drugs na peke. At yung mga pinagtsugi, anong sabi ng mga nag-imbestiga? Puro mahihirap. Yung mga natutumba daw, puro madudumi ang paa, nakatsinelas, mga payat na payat. Yung mga damit ay mga butas-butas, mga bagsak ang katawan, mahalata mo na kulang sa nutrisyon, kulang sa pagkain. Yung mga pinupuntahan, Tondo, Tala, Caloocan, Bagong Silang, yung mga nasaan mga squatter, yun ang pinupuntahan. Hindi man lang sila makapunta sa Forbes Park. Ang dami-dami dong nandun yung mga sindikato sa Forbes Park, sa mga subdivision, ng mga malalaking subdivision na mayayaman. Hindi sila pumupunta doon para mangganon ng mga sindikato. Hindi, ang pinupuntahan nila yung mga nasa Tondo, yung mga nasa sa daan mga riles, yung mga squatter area. Yun ang pinagtsugi dahil yun lang ang kaya ni Duterte. Yan lang ang kaya ni Duterte. Yun ang totoo. So masakit talaga ang katotohanan, no? Pero hindi yan tinatanggap ng mga DDS. Hindi nila kayang tanggapin yan. Pero yan ang katotohanan. Ang kaya lang ni Duterte tsugihin sa kanyang war on drugs ay mga maliliit na mga kababayan natin kasi alam niya na hindi siya babalikan kasi wala silang panggastos para sa dekalibreng abogado. Kaya yun lang ang kaya ni Duterte. Pero hindi kaya ni Duterte na buwagin ang mga sindikato, yung mga nakatira sa mga Forbes Park, na mga gumagamit, yung mga nakatira sa mga villages, na mga 5-star na mga villages na hindi nila mapuntahan, hindi nila maganon. Kasi alam nila na babalikan sila dahil kayang-kayang kumuha ng dekalibre na lawyer, di ba? Yan ang katotohanan. Ano kayo ngayon, no? Hindi kayo pagsalita ng against, no? Dahil totoo ang sinasabi ko. Yan. Saint Benedict selected war on drugs to protect Michael Young and eliminate drug competitors. Correct! Natumbok mo, iho. Natumbok mo, Saint Benedict, no? Correct yung sinasabi mo. Natumbok mo talaga. Yan talaga ang katotohanan, no? Yan. Nasasaktan ang mga DDS.
Pero yan talaga ang totoo. Ito ha, ito. Ano nga ang sabi ni Marojas? Ang sabi ni Marojas, yung sinasabi, yung kampanyahan pa to, kasi di ba sabi ni Duterte, wawakasan daw niya ang droga. 3 to 6 months. Anong sabi ni Marojas? Hindi totoo yan. Niloloko lang kayo niyan. Eh kung nagawa niya yan, di ba? Ang tagal na niyang mayor. Oh, ilang dekada na. Ilang dekada na siyang mayor. My God, 1987, Duterte na ang namumuno sa Davao City. Bakit hindi nawawakasan ang illegal na substances? Just lately, lumabas, di ba, 37 na mga empleyado ni Baste Duterte nagpositibo sa illegal na substance. Di ba? Binalita. So, yun, nagpositibo. Hindi lang yan yung mismo na empleyado, no, ni may kinalaman ito sa PR yata, no? PR yata ito ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente. No, mayor pa siya. Yung kanyang PR, no? Ay na-involved din, nakitaan din ng illegal na substance sa isang resort, 'di ba? Umattend sa isang birthday party no, sa resort. Panahon yan ng 2021 2021 yan. Nahulihan ng illegal substance. Anong ginawa ni Sara Duterte? Tumatakbo siya noon as vice president. Anong ginawa ni Sara? Sinibak niya, 'di ba? Yung kanyang PR, sinibak niya. Pero nung nanalo siya as Vice President of the Philippines, ibinalik niya yung kanyang PR. Nahulihan ng illegal substance. Kita niyo? Kung talagang totoo ang war on drugs in Duterte, bakit hindi nila nasawata? 1987, nag-war on drugs si Duterte. Bakit hindi nila nasawata? Diba? Doon pa lang So kaya yung sinasabi ni Rojas, totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Rojas na hindi niya kayang gawin yan. Kasi kung kaya niyang gawin yan, dapat nasawata niya ang illegal substance sa Davao City. Kasi ang tagal na niyang mayor 1987 silang nag-start dyan Davao City. Duterte na ang umahawak ng Davao City. Biruin mo isang lugar lang yan, Davao City, hindi nga nila na wakasan ang mga illegal substances. May mga nahuli pa na mga shabu laboratory. Di ba? Kaya ang ginawa lang, ganito lang daw ang sabi ni Garma, Ruina Garma, ang sabi ni Garma sa Quadcom, ang ginawa lang daw, ni Duterte ay kung ano yung ginagawa nila pattern sa Davao, ginawa nila national, ginawa nila sa buong bansa. At ano yung lumabas na conclusion? Yung lumabas na sa investigation ng Quadcom, yung kanilang conclusion, ang lumabas ay peke. Peke ang war on drugs ni Duterte. Ang kanilang war on drugs ay ginawa lang nila para pagtakpan ang